morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon.
Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Malungkot, masaya, kay Jesus may katiyakan. Nanghihina, lumalakas, kay Jesus may katiyakan. Nayayamot, nagagalak, kay Jesus may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus lamang matatagpuan tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang matatagpuan tunay na kaligayahan. Minsan pa nga po, kay Jesus, kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Malungkot, masaya, kay Jesus may katiyakan. Nanghihina, lumalakas, kay Jesus may katiyakan. Nayayamot, nagagalak, kay Jesus may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus lamang matatagpuan tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang matatagpuan tunay na kaligayahan. Tunay na kaligayahan. Amen. Maligayang Biyernes ng umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Ay, umabot na naman tayo ng Friday. Amen. Na tayo ay well, unharmed, and good, Amen. Mga kapatid. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Ano po? At ang dami po nating dapat ipagpasalamat kay Lord. At alam nyo, yung VOTD natin, miyang konti, napakaganda pong encouragement nito sa atin. Lalong-lalo na po sa amin dito. Ano po? Hallelujah. Oo. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. O diba si Sister Glo may message? Sige po, mamayang konti Sister Glo ha. Basahin mo yung message si Sister Glo. Oo, dito sa comment. Good morning po sa inyong lahat at marami na ang ating mga kapatiran na nandito ngayon. O, dami na nila. O sige, bago po namin kayo batiin, pag marami tayong oras, babatiin namin kayo. Pero bago po ang lahat, syempre dun muna po tayo sa importante. Ito po ay ang ating VOTD. At makikita po natin ito sa Philippians 1 verses 12 to 18. Philippians 1, pakihina yung volume. Yan. Naririnig ko ang boses ko sa cellphone ni Sister Sally. Okay, Philippians chapter 1, verses 12 to 18. Sabi po rito, "But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, so that..." Ay, dumaan si Minister Arnold sa tapat ng camera. Yeah. Live tayo, live. Ingihina raw siya. Pagpasensyahan nyo na po. Okay. Nawala tuloy ako. Live kasi. Okay. "But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. And most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach
Christ, even from envy and strife, and some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains. But the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And in this I rejoice. Yes, I will rejoice. Thank you, Lord. Yan. Dito po, sa binasa natin na ito, si Paul po, marami ang mga nagsasabing scholars. Sinatawa ko kay Brother Arnold, doon siya dumaan sa likod. Okay. Hindi nakita kasi maliit ka daw. Okay. So, dito po, sa word po natin na ito, mga kapatid, maraming scholars na nagsasabi, kasi si Paul po rito is in prison. Maraming scholars na nagsasabi, siya po ay nasa house arrest lang daw. Meron namang nagsasabi na siya ay nakakulong talaga. Either way, nakakulong pa rin po siya. Kaya nga may guard siya. Walang freedom, no? At ang mga Philippians po, alam nila that he is in prison. Kaya nga, pinapadalan po siya ng tulong. Thank you, Lord. No, parang dito sa atin. Amen. Wala naman kami sa prison, pero parang in prison. At nagpapadala sila ng tulong sa kanya. And today po, sa scripture na binasa natin, inassure ni Paul ang mga Philippians that he is okay. In fact, he is more than okay. He is joyful. Masaya. He is joyful, no? So, mga kapatid, hindi lang siya masaya. He is joyful. Extra si Pastor. And then, dito na lang. Hello. Live po kami talaga ngayon, live. Oo, ayan. That he is joyful, mga kapatid. Hindi lang siya okay. He is joyful. At ito pong joy ni Paul na to, ay ito rin ng joy na nararanasan namin ngayon. One thing po that we learn dito sa kalagayan ni Paul po na ito, kaya siya ay joyful pa rin in spite of, kasi he is laser focused on fulfilling his calling. The same with us here. Whatever happens, talagang ang focus po natin dapat ay pag-fulfill sa calling natin. Kagaya ngayon, maraming injured, di ba? Tutugtog, meron pang hindi injured, si Minister Arnold. Yung ibang bata, injured. Yung mga singers, injured. Meron pa kami, dalawa pa kami. Buti na lang, nakarecover agad tong katabi ko, hindi ba? Oo. So, focus ka lang para dun sa fulfilling of your calling. Para ang lahat ay makayanan. Kasi po, all of us, mga kapatid, are called to share the gospel. Maaring ikaw ay nanay, you are called to share the gospel to your children. Maaaring ikaw ay empleyado, you are called to preach the gospel to your co-workers. Diba? Kung ikaw ay nasa bahay lamang, you are called to preach the gospel to your neighbors. So, lahat po tayo ay ginawang salt and light ng Panginoon. Kaya meron po tayong calling na kailangang i-fulfill natin. Yun kasi ang God's purpose in our lives. Marami po kasing mga Christians ngayon, even believers believe na yung pong kanilang calling ng Diyos sa buhay nila can only be fulfilled in a church setting. Kumbaga kapag kung wala na sa church, wala na rin yung hindi po, hindi. Dito nga, di ba si Paul, nasa prison siya, pero nakakita pa rin siya ng way para i-fulfill niya yung calling niya at yung joy kasama doon. It doesn't matter po kung nasaan po tayo. Ang mahalaga, kung ikaw man ay nasa ospital ngayon, alam mo kung ano yung calling mo. At yun ang magbibigay sa'yo ng joy kahit nasaan ka pang lugar. Kayang-kayang makamit itong joy na to kahit nasaang lugar ka pa. So dito, kinomfort sila ni Paul ng sobra. Kasi imaginein mo, nasa kulungan, tapos kinocomfort yung mga taong nakalaya. Kakaiba, hindi ba mga kapatid?
Kaya nga po maganda itong naibigay na example ni Paul. Hindi mo pwedeng i-refute. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na, hindi mo kasi nararanasan yung nararanasan namin. Ay, hindi po. Nasa preso nga siya eh. Oo. Tapos po, sabi niya rito sa verse 12, ang galing nga nito eh. Inassure niya yung mga Philippians na okay siya. At pagkatapos, sinundan pa niya ito ng mga dahilan kung bakit siya ay nakakapag-rejoice pa rin sa kabila ng kanyang kalagayan. Kasi nagbunga ito ng 3 bagay. Sabi sa verse 12, sabi niya, "But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel." Yun ang unang niyang nakita. 3 major things na yung imprisonment niya ay nagkaroon ng bunga. Unang-una, the prison guards and the others saw na si Paul ay nasa preso hindi dahil may crime siyang ginawa, kung hindi siya ay nandoon because of Christ. Unang-una yon. Pangalawa, yung mga kapatiran, di ba, at fellow Christians ni Paul have become more confident and bold in preaching the gospel. Kahit nasa loob siya ng kulungan, yung mga kapatiran naman na nasa labas, naging matapang sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kasi alam nila nga na nasa prison si Paul. Kaya sila na ngayon, alam nila, yung mga coordinators, ganyan. Kapag walang mga workers na dumarating, alam nila na responsibility naman nila ngayon yun. It's their turn to share the gospel. Na hindi lamang sila aasa doon sa pagpunta ng worker at nagiging bold pa to preach the gospel. Diba? At ang pangatlo, because of their boldness, Christ is proclaimed. Nakita niyo po, kahit nasa loob ng preso, ang daming dahilan na inilaad dito si Paul para ipag-rejoice niya. Ngayon po, di nasa kulungan nga po siya. Si Paul po ay intentional to find the positive and the good in his imprisonment. Ang ibig pong sabihin dito, siya po ay adamant. Alam niyo po yung salitang adamant? Ibig sabihin, unshakable, immovable, determined, firm. Yun. Siya po ay adamant to find joy even in this situation. Yung yung pagsalita niya na I rejoice, sabi niya kahit nasa loob siya ng preso, direct assault po yun sa discouragement na nararanasan ng kahit na sinong mga kapatiran na nasa labas. Kasi bakit ka mong hindi direct assault? Pag sinabi mong direct assault, yung harapang confrontation. Harapang assault. Harapang, kumbaga parang tirahin niya agad. Ganon. Harapan, direct na assault sa discouragement na nararanasan ng mga taong nasa labas. Para bang sinasabi niyang, ano kayo, ako nga dito nasa loob masaya may nakikitang dahilan para magpasalamat. Kayo nga dyan, okay ang inyong kalagayan. Kaya mas marami kayong dahilan para magpasalamat. So yung po ang ginawa niya. Ngayon, through the example of Paul, matututunan po natin ngayon na joy is a choice, mga kapatid. And it's not only a choice. It is a choice that we must fight for. Bakit po kailangan natin siyang ipaglaban? Hindi lang po siya basta choice, It is a choice that you have to fight for. Yung joy natin, we have to fight for it. Bakit kanyo? Ang dami pong nagnanakaw niyan. Ang daming magnanakaw ng joy kasi ganun siya ka-importante at ganun siya kahalaga sa buhay ng tao. Kaya maraming gustong magnakaw niyan. Sino-sino po at ano-ano po? Dito kay Paul, ang rubber of joy niya ay people. Idagdag mo pa, sa pagkakakulong niya, ay merong mga tao na nagpipreach out of selfish ambition. Kumbaga, nagpipreach sila sa labas dahil alam nila nakakulong si Paul pagkakataon na nila to. Kaya lang, nagpipreach sila out of selfish ambition. Sinisiraan si Paul,
'Di ba? Tapos kinukuha nila yung ano 'yon? Simpatya ng mga tao, inilalapit sa kanila, tapos sinisiraan pa si Paul. So, imaginein mo, patong-patong ang dahilan ni Paul para hindi mag-rejoice dito. Pero, yes, para malungkot. Pero hindi. Alam niyo kung saan niya kinuha yung kanyang joy? Doon sa iba na nagpipreach out of love. Kung merong mga tao na nagpipreach na out of selfish ambition at sinisiraan siya, meron namang mga tao na nagpipreach out of pure love for the Lord and for Him. Doon niya kinukuha yung joy niya. Kaya mga kapatid, be careful po and watch out doon sa kung sino at ano ang pinapabayaan mong umagaw ng iyong joy. Oo, siya hindi niya pinabayaan na agawin ang joy niya nung mga taong nagpipreach. Ang sabi pa nga niya, hayaan mo sila. Di ba kung tutuusin, hayaan mo sila naman mananagot nun kay Lord. Ang mahalaga, sabi niya, kahit sa anumang pamamaraan, na-preach nila si Lord. Ibang klase po talaga itong sinasabi ni Paul na to, mga kapatid. So pinipaint niya dito ang clear picture for them to see beyond what is happening in your present circumstances. See beyond. Kasi kapag dito ka lang, halimbawa dito sa atin, di ba? Sa nangyayari dito sa atin, if we will not look beyond what is happening right now dito sa amin, manghihina kami lahat. Pero alam kasi po namin na hindi lingid sa Diyos ang sitwasyon namin. The same with your situation na hindi lingid sa Diyos. Alam niya po. Alam niya lahat, walang naitatago sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Even the things we do in secret, He knows. Amen. Yung pa kayang hayag na hayag. And do not fret. Do not worry, mga kapatid. Huwag mabalisa. Since nakikita niya, He is in control. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. So yun po, no? Naiintindihan niya and lagi niyang binabasa what is behind this present situation. Ano ang gustong gawin ng Diyos dito sa present situation. At doon mo ngayon mauunawaan. Alam niyo po kung bakit kailangan yung ingatan and fight for your joy. Sabi ni Pastor kanina, ano ang mga robbers of joy? People, circumstances, Satan. Di ba? Marami. Ang dami po niyan. So, bakit mo kailangang ipaglaban itong joy na to? Kasi po, ang joy is God's gift to us para po makita natin ang kanyang faithfulness, ang kanyang goodness, ang kanyang kindness. Pag wala ka nitong joy na to, hindi mo yun makikita. Oo. Ito ay gift sa atin ng Diyos for us to see God's provision, God's faithfulness, and God's goodness. Yon. Provision, faithfulness, and goodness. Yun po, itong joy na to ang daan para makita mo yon. Pag yung joy na yon ay nawala, hindi mo na makikita ang God's provision, faithfulness, and goodness sa buhay mo. Tapos, sasabihin mo pa, ano ba naman ang nangyayari sa amin? Di ba? Ano ba naman ito? Sabi nung iba, ano ba naman? Mga worker pa naman kayo. Hindi nyo kami makukuha sa ganyan. Hindi nyo kami makukuha sa ganyan. So, yes, ang ganda po ng buhay. Oo, mamaya, share ko yan. O sige, share ko na din. Okay. Alam niyo po ba, kahapon, habang nag-good morning Jesus tayo rito, di ba, saya-saya po natin, biglang may nag-message na si Brother Joby pala at si Brother Jesse, na anak ni Brother Celso, ay kinuha ng ambulansya dito sa Comfy. Hindi namin alam dahil nandito tayo. Kinuha po pala ng ambulance ng PLDT kasi nag-positive pala yung kanilang swab test. PLDT yun kasi nagtatrabaho na po kasi sila. Si Brother Joby kasi hindi na siya work from home. Mga almost a month na siyang pumapasok. So nag-positive po pala sila. Tapos,
Sabi namin, tinawagan ko kagabi, Jobs, kinuha na pala kayo dito, wala kaming kaalam-alam. Opo, kasi po sabi niya, yung pong sa kumpanya namin, kamusta kayo? Ay, okay na okay po kami. Sabi niya, ang sarap po ng pagkain dito, at saka ang ganda po ng kwarto namin. Parang naka-hotel sila. So sabi ko, kamusta pakiramdam nyo? Eh, wala naman po. Ayos lang po. Sabi niya ganon. Ano po, nag-ano na rin po kami sa company namin, for the sake of mama. Siyempre si Sister Lisa po kasi kasama nila sa bahay. Si Sister Lisa hindi nakakapagsalita. Siyempre kung may maramdaman daw siya, hindi nila malalaman. So, kaya nagsabi po sila dun sa company nila. Ngayon, ayun, nandoon po sila sa may Antipolo at masaya yung yung kanyang kalagayan. 'Di ba? Kung tutusin, sabi ko talaga tong dalawang to. Tapos, ang lamig-lamig po, Tita Ria, kahit wala pong aircon. Ang lamig-lamig. So, kahit na po ganun ang pangyayari, nakikita mo yung provision ng Diyos. Tignan niyo yung provision ni Lord. Ang pagkain nila, ang sarap. Sarap po. Oo, tapos libre lahat. Tapos, ang ganda ng kwarto nila para silang nasa hotel. Ngayon, sasabihin mo, ay, huwag niyo pagpasalamat yun kasi may sakit kayo. Hindi po. Yung joy po kasi ang magiging tool for you to see God's goodness kahit na ganun ang nangyayari. Alisin mo ang joy. Kahit masarap ang kinakain mo, kahit nasa hotel ka na lugar, magrireklamo ka pa rin. You will still find things for you to complain kasi walang joy. Kaya nga you have to fight for your joy, mga kapatid. Fight for it. Tapos, alam nyo ba na si Satan kasi pagka inagaw yung natin, the things that the devil meant for us to be joyless will be the things na gagamitin ng Diyos para po tayo ay palayain at maging joyful. Tignan ninyo si Shadrach, Meshach, and Abednego. The same flame that is meant for them na to consume them, yun din yung flame na sumunog sa kanilang mga pagkakatali without even harming a single hair. Mga kapatid, anong klase yun? Diba? Yung apoy na yun, mga kapatid, yun nga ang mga naglagay sa kanila. Diba yung yung naglagay sa kanila dun sa furnace na yun, nasunog. Ganon kainit yun. And yet, hindi sila tinupok, bagkus ang tinupok ng apoy na yon ay yung mga tali nila, yung shackle nila. Alam niyo naman ang mga posas, mga made of bakal yan nun na malalaki, di ba? Actually, yung mga hindi makalakad ng mabilis kasi mabibigat yan. Nakita niyo po kung gaano kagrabe yung intense yung heat na yon. Tapos, yung shackle na sunog ng apoy, pero kahit isang buhok nila hindi nasunog. See? The devil meant it for their harm, but the Lord turned it for good. Nakita tuloy yung glory. Di ba sabi ni King Nebuchadnezzar, totoo nga ang Diyos na pinaglilingkuran ninyo. Oh, hindi po ba mga kapatid? Si Paul, yung kanyang ailment, na 3 beses niyang pinag-pray yung kahapon. Di ba kung tutuusin, isa itong dahilan para hindi ka maging masaya sa paglilingkod. Pero anong nangyari? Yun pa ang nagtulak kay Paul para mag-preach siya ng sobra. At nagbigay din ng glory sa kanya. Dahil sabi ng mga tao, kahit may sakit siya, naglilingkod pa rin siya. Yung crucifixion meant to humiliate Jesus and kill Him. Pero because of the cross, He was given the full authority over heaven and earth. Because of the crucifixion. And because of the crucifixion, yung crucifixion na yun afforded us eternal life. Kaya meron tayo ngayong goal. Meron tayo ngayong tinitignan na prize. The eternal life. Kaya kahit na anong nangyayari sa atin dito, sugod pa rin tayo ng sugod because of that goal na ang may dala ang crucifixion. Meant to humiliate Christ and kill Him. Pero ito ang naging dahilan para sa ikaliligtas ng lahat ng maniniwala at mananampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi niya sa verse 18, hindi niya sinabi na I will try, sabi niya, hindi niya sinabing I will try to rejoice. Hindi niya sinabi yon. Sabi niya, I will rejoice.
I will rejoice. Kasi alam nyo, wag nyo pong tignan minsan yung mga hardships natin, yung lack natin, yung mga discouragement natin as a sign to quit. Bagkus, ito po ay gamitin natin as a sign to go on. To go on. Para makuha natin at magampanan natin kung ano ang gagawa sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya rito, I will rejoice. Ang ibig niya sabihin dito, sinasabi niya sa mga Philippians na itong aking imprisonment is not a failure but a victory. Kaya sabi niya, I will. Hindi niya sinabing, I will try to rejoice. No. Sabi niya, I will rejoice. He said he will rejoice. Kasi ang tingin niya, Victor. At alam niyo, natuwa ako dito. Last na lang, ha? Wala naman akong kasama, eh. Ay, meron pala, Sister Sally. Sabi, sandali lang, tapusin ko lang to. So sabi niya, what then? Alam niyo yung tanong na yon? What then? Maraming mga tao nagtatanong dito, Sister Sally, what then? At ang tema nito ay, ano na ngayon? Ayan. Depende yan sa tema. Kasi yung what then, ibig niya sabihin, hindi ito yung pagtatanong na, paano na ngayon? May nag-positive na dyan sa loob sa inyo. Paano na ngayon? Meron pa kayong may mga sakit. Pwedeng ganong tema. Pero ang tema dito ni Paul, sabi niya yung pagkakasagot niya ng what then? With great assurance because he already know the answer. Either way, sabi niya, I will be certain that I will be delivered. Amen. So yung pagkakasabi ni Paul ng what then? Ano ngayon mga kapatid? Ganun ang pagkasabi niya. Hindi yung, ano na ngayon? Hindi. Sabi niya, ano ngayon? Ito ang gagawin natin. Ganun. May assurance. Hindi siya out of fear. Yun ang pagkakasabi niya. Do not let your joy go away. Mga kapatid, minsan may sasabihin lang sa'yo yung ibang tao, 1 linggo kang bad trip. Hindi ba? Pinababayaan mo na nakawan ka ng joy. So dito, Paul's assurance is not in his circumstances, but in his God who gives joy in all circumstances. Yan. Kaya, thank you, Lord, mga kapatid. Patuloy niyo po kaming ipag-pray dito sa loob, but we are assuring all of you that we are okay, mga kapatid. At masaya pa rin po kami. Ikaw, Sister Sal, kamusta ang joy mo? Over. Over? Overflowing, opo. Salamat sa Panginoon. Sabi nga yung kanina, di ba? God's faithfulness, God's provision, God's goodness ay nararanasan po nating lahat, mga kapatid. Alam kong patuloy naman po ang Diyos, hindi po nagkukulang ating... Amen. Nagkasakit din po ako, pero yun na nga po, may pinanghawakan po. 2 araw po may pinanghawakan akong salita ng Diyos sa Matthew 8 verses 2-3. Ang sabi ng Panginoon, I want to heal you. So ang panghahawakan lang po natin, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Yes. Salamat sa ating... Oo, Sister Sala. Ngayon po, sabi ng mga magre-rejoice. Hindi po kasi namin pa alam kung ano yung gagawin sa amin. Kasi, alam nyo, ito po ang nakakatawa talaga. Kahapon, di may nag-positive na. So, inassume na namin talaga na ila-lockdown kami kasi 1 buong compound. Although ngayon pa lang po namin malalaman, sabi na namin kahapon, okay, sabi namin, magla-lockdown tayo. Nag-lockdown kami sa sarili namin. Inimpose na po namin yon. Sabi namin, 2 weeks na walang labasan ng mga bahay at saka ng mga kwarto. Walang mamamalengke. Para hindi rin ganon. Tapos alam nyo, ang nangyari, namili kami ng mga pagkain ng pang 2 weeks. Kasi hindi rin magluluto si Brother Roger kasi nga wala. Mga kanya-kanyang bahay. Ang saya-saya namin kahapon. Sabi namin yung mga pansit canton. Dala-dalawa muna. Pag sumobra, balik ulit. Ganon. Tawa kami, alam nyo kahapon, ang saya-saya ni Pastor. Sabi niya, ang saya, no?
Kakaiba nga po. Meron na pong tapos ila-lockdown na kami, pero tuwang-tuwa kami kahapon nung nagdi-distribute na ng pagkain, Thank you, Lord. So, ipag-pray niyo po kami. Kung ano man po ang maging desisyon ng barangay dito sa amin dito, we will submit. Pero rest assured po, whatever pamamaraan, ay itutuloy po natin itong ating live streaming. Amen. Yes, you cannot chain the gospel. Ayan, okay. Sister Sal, pray. Amen. Hallelujah. Salamat. Alam nyo, pati panalangin namin ay puro po sa salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for always guiding us, O Lord, sa lahat ng aming mga gagawin. Salamat po for your goodness, for your faithfulness, for the provision na araw-araw po ay tunay na ginagawa mo. Ginaganap mo ang pagiging Diyos mo sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, we are not in control of the situation. Maging ang mga nagaganap, Lord, sa aming paligid ay hindi po namin kayang kontrolin. But we believe that you are in full control of everything. Amen. Maging ang mga naka-quarantine ngayon, nasa ospital, alam namin, Panginoon, na there is something good na may magaganap na maganda sa kanilang mga buhay sapagkat ang sabi mo that you created us to bring you glory. Kaya lahat ng magaganap sa buhay ng mga Kristiyano, ng mga nagmamahal sa Diyos ay magbibigay ng luwalhati sa Diyos. Yes. At ito po yung talagang kaya kami magre-rejoice sapagkat walang nagaganap sa buhay namin ng hindi maganda, laging sa ikabubuti at sa ikagaganda na mga tinawag mo, Panginoon, because you have a purpose. Amen. Again, Father, we thank you. We thank you for everything. We thank you for your love and your goodness sa lahat po, sa aming lahat, especially sa Compi family, Lord. Wala man dito sa loob, yung mga nasa labas, Lord, alam ko pong iniingatan mo po ang aking mga kapatid. Yes, again, Lord. Father, wala po kaming sasabihin kundi salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Reason to rejoice. Yes. Thank you, Lord. Sister, hindi ko nawala yung ni Sister Glo, hindi ko makita na. Okay lang. Oo, may birthday din daw. Birthday mo muna. muna yung nasa iyo. Sige, yung may birthday po, si Sister Carmen Santos. Siya po ay anak ni Sister Lina Santos. At si Brother Darwin Rial Jimenez. Siya ay pamangkin ni Brother Rudy Rial na uma-attend po ito ng prayer meeting sa Antipolo. Praise the Lord. Happy birthday sa inyo. At si Pastor Alex Dueñas. Birthday din pala ngayon. Happy birthday po. Pastor Alex Dueñas. Sino po ba? Ryan? Hindi. Meron pa May po. walang anak si Minister Boy na Ryan. Baka iyan? Meron pa sister, Sige. yung kapatid, mother ni Brother Wally Sanyosa. Oo, si Nanay. Diba? Kahapon po pala siya nag-birthday. May happy birthday po. Ayan. Hello, Dek. Hinahanap ko yung ayun. Nephew niya, Christian Defante. Ayan. Pamangkin ni Sister Glo Garcia, birthday din daw niya ngayon at nanunood siya ng ating GMJ. Sister, meron pa. Happy birthday, Brother Christian Defante. Yung kahapon, ito nag-message yung kay Sister Pauling Yes, batiin mo. Batiin ko po, pero Nanonood. basahin ko yung konting sulat niya, Tarina, talagang everyday din kasi po. Wala po silang ginawa kundi manood talaga po ng Good Morning Jesus. Sige. At tingnan po natin ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Sabi dito, Sis Favor naman, gusto ng hipag ko si Sister Imelda Asansa Carillo na bukas ay mabanggit ang name nila. Noong apo niya, si Atisha. Yung pinagpipray natin na maging maayos na yung bata, ngayon, malakas na yung bata. At tumaba na dahil 2.3 lang siya. Ngayon, 3.3 na. Kaya natutuwa sila at okay ang result ng lab test ng bata. May osteoporosis siya. May bukol siya sa spine. Ngayon, dahil sa prayer,
malaking ipinagbago niya. Natanggal na ang tubig sa baga. At araw daw ay nanonood kami ng GMJ. Pabati po. Ayan, thank you Lord. Si Atisha at si Sister Imelda Asansa Carilo. Carilo, ayan. Thank you Lord. Amen ako, Brother Joe. Yung awitin nga, it doesn't depend on the circumstance, the strength of my arms or my voice. It doesn't depend on the way I feel. Tama. I made Hindi up my doon. mind. Yes. And I'm gonna rejoice. Amen. Ayan. Sabi ni Sister Daisy Banzuela, hiwa-hiwalay po kami ng family ko this pandemic, nasa ibang lugar. Ayun. Share niyo po itong ating sa kanila. Good morning, Jesus. Yes po, tayo po ay under God's protection. Hindi naman po ibig sabihin na kapag kami ay nagka-COVID, wala kami sa protection ng Diyos. Nandun pa rin po. And habang ikaw ay merong ganon, ay iniingatan ka pa rin ng Panginoon. Ayan. Sister Imelda Carillo, yung ba yung mo, binati mo kanina? Apo, yun po. Oh. Okay. Thank you, Lord. Kantaan. Happy birthday. Oo. Pampangan. Kantahan natin sila. Hello, Don. Hali and Ziki. Nakita ko si Don Oh. Si Joby din, nanonood ngayon. Hi, Joby. Joby, sarap ba ng almusal nyo? Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. To you, to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Amen. Yan. Salamat sa joy. Oo, wag niyo pong hayaan yung mga stealer of joy na yan. Ilak nyo yung mga pintuan ng puso ninyo. Oo, wag papasukin ng mga magnanakaw ng joy. Oo, nangaagaw, nangunguha ng hindi kanila at hindi paalam. Hindi tayo papayag. Ito ay treasure natin, kaya wag niyo pong hayaan na manakaw yan sa atin. Yan. Natutuwa po kaming magbasa sa mga inyong Salamat po mga kapatid sa concern po ninyo sa amin. At yan po naman talagang encouragement sa amin. Nakakatuwa. Alam nyo ba, kagabi, inabot ako ng anong oras pag-aaral kasi habang nag-aaral ako, mayroong mga magme-message, mayroong mga tatawag. At nagpapasalamat po kami sa inyo sa concern nyo po. Tapos kay Sister Linda, patuloy nyo pong ipagdasal mga kapatid. Kasi alam nyo, natuwa po ako kahapon kay Doc Mon. Kasi ganito po pala yun. Pagka pala po ang brain ay matagal na na-deprive of oxygen, ang tendency po niya ay magkaroon ng damage. Tapos nagli-lead daw po yan to comatose. Ngayon, ang balita po sa amin ni Pastor Rafi kahapon, nakatawag daw po yung anak ni Sister Linda na nasa Amerika. So, yung nurse, itinapat yung phone sa kanyang tenga, sa tenga niya. Nung narinig daw yung boses ng anak niya, umiyak daw siya. Oo, 99% na ang kanyang oxygen level ngayon. Tapos stable lahat yung vital signs niya. Ang susunod na gagawin ni Lord, papagalawin na yung katawan niya. Amen. So, umiyak daw po siya. Ay, ang sabi ni Doc kahapon, ay, Sister Reed, that's a good sign. Sabi niya na conscious yung kanyang brain. Oo. Unti-unti. Sabi ko nga sa inyo kahapon, walang hindi kayang gawin ng Diyos. Kaya po niyang i-restore ang mga nawala kayang-kaya po mga kapatid. If He wills, kayang-kaya ng Diyos. At ang continuous prayer po natin ang hinihingi namin sa inyo. Amen. Thank you, Lord. At para po sa ating huling awitin, bago po natin yung video ng ating family ngayon, kailangan po natin ng Diyos sa buhay natin. At sabi rito, salamat nandito siya dahil kung wala,
Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. You are the stronghold of my life. I am blessed to have you by my side. You are my strength when I am weak. I want to give back all the glory to you, Lord Jesus. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship, I will sing, I will worship, I will sing, I will worship the Most High God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. And for the family po na mag-share sa atin today, panoorin po natin ang ating lucky family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ito na yung aming share sa inyo. Una muna na aking sharing doon sa Daniel 10:12. Ang sabi po niya doon, sinabi niya sa akin, huwag kang matakot pagkat mula pa ng ilagak mo sa Diyos ang iyong isipan at nagpakababa ka sa kanyang paningin, dininig na niya ang iyong dalangin. Naparito nga ako, taglay ang katugunan. Doon po sa 19, sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, ipanatag mo ang iyong kalooban. Pagkatapos niyang magsalita, tuluyan nang nanauli ang aking lakas. Dito po kasi sa word na to, pinapaalala sa akin ni Lord yung magkasunod na nangyari na sabihin ko ngang scary event sa amin. Kasi una muna ay yung pagsabog ng Taal na hindi pa masyadong nakaka-recover ang lahat, ay dumating na po ulit itong COVID-19. Kumbaga, andun pa po yung takot at pangamba. Tapos, marami kang naririnig sa news na mga namamatay, lalo na sa ibang bansa, hanggang sa nag-declare na nga ang lockdown. Sa lahat ay stay at home. Natigil ang prayer meeting sa aming bahay, nawala ang fellowship sa Bulacnin, and then meron nang nag-positive dito sa aming lugar, sa Cuenca. At hindi ko po naalala yung pangako ni Lord sa akin, yung word na binigay niya sa akin,
na wag akong matakot. Pinanghawakan na rin po namin yung pangako sa amin ng Diyos, ng kanyang salita. At nagkaroon kami ng lakas na bumalik sa kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Nagkaroon kami ng aming prayer sa bahay. Kaya nga po yung pangako ni Lord sa amin, itong word na to na binigay niya is, kumbaga nagmamanifest talaga sa amin. Dahilan nga doon sa takot. Pero hindi namin naalala na mas makapangyarihan pala ang Diyos kaysa dito sa virus na to. Nakakatuwa ang ating Panginoon kasi hindi rin niya talaga tayo pababayaan. At dito nga sa Awit 27:14, sabi niya, sa Panginoong Diyos tayo ay magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. So, yun yung word. So, kaya sabi ko, ang magandang ginawa ng pandemic na ito sa amin, ibinigay namin yung pagtitiwala namin sa Diyos, ibinigay namin sa Kanya yung aming mga pag-alala, and in return, naririto pa rin na alam ko naman na hindi niya pababayaan kami at ang aking pamilya, na patuloy pa rin kaming umaasa dun sa araw-araw na kalinga niya sa amin. Kaya, sa loob ng ilang buwan na ibinigay sa amin na kami ay magkakasama, nagkaroon kami ng pagkakataon para makapagtanim-tanim, maayos yung aming mga ornament plants, at saka relax lang. Nakakatipid in such a way na hindi ka pwedeng kumain sa labas dahil hindi ka pwedeng lumabas. Pero ang nakakatuwa na kahit hindi ka umaalis, ay hindi, ang sabi nga quarantine, pero hindi naging quarantine para sa amin, lalo na ang aking asawa na lumaki. So, ang sabi nga namin yung walang quarantine sa ref at walang quarantine sa pagkain. Pero salamat pa rin dahil siya din ang nagpo-provide sa amin ng aming kakainin, siya din nag-provide ng aming mga pambili. At kahit na pandemic ay patuloy pa rin yung blessings niya, patuloy pa rin yung komunikasyon namin sa iba pa naming mga anak at saka yung trabaho ng aking asawa ay patuloy pa rin. Kaya wala kaming may babalik sa Diyos kundi papuri at pasasalamat sa kanyang ginawa na kabutihan para sa aming buhay. Thank you, Lord. Magandang umagang muli sa inyong lahat. So, pagpamanuhin po ninyo. Kami ho ay naririto ngayon sa ilalim ng puno ng mangga sa aming lugar. Dito namin napagkasunduan na gumawa ng ganitong pagbabahagi. Nais kong ibahagi sa inyo na aking life verse na matapos ang mahabang panahon na lagi nang inulit-ulit sa akin ni Sister Wife na gumawa ako o humanap ng aking life verse. Ito ho ay hindi naging madali para sa akin gawa ng bagamat siya rin ho ang naging instrumento para lalong mapalalim ang aking pagbabasa ng Bible. Until such time, took several years bago ho ako nagkaroon ng life verse. At ang napili ko nga pong life verse ay yung Juan 15:16, John 15:16. At sinasabi po doon, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili. Pinili ko kayo upang kayo ay magbunga, manatili ang inyong bunga, upang anuman ang hilingin nyo sa Ama, sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. So, yun po lagi ang aking pinangahawakan. At kanina naulit po ni Sister Wife yung pagputok ng Bulkan Taal kung saan ilang araw din kaming napirmi rito sa bahay, nagkaroon ng pag-alala hanggang pagdating nga po ng March ay nagkaroon ng pandemic. Nakasama po tayo dito sa Pilipinas. Pero bagamat ito po ay isang naging problema, ito naman po ay naging isa ring pagkakataon upang lumalim ang aming pagsasama dito sa aming pamilya. Lalong-lalo na rin po bukod sa physically dahil hindi nga po nakakaalis, di lagi ho kami magkakasama. Spiritually ay nagkaroon din naman kami ng bonding dahil ho nang natuto ho kaming magdasal na sama-sama
So, iyan po ay isang naging biyaya rin. Una, sabi ko nga, ito ay naging isang pamamaraan para kami ay magkalapit-lapit. At ginamit din po para na sa ganun ay maging matuto ang bawat isa sa amin na patuloy ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Naalala ko po, sinabi ni Sister White, yung takot. Totoo naman po. At marahil ay bukod po sa amin, marami sa atin ang natatakot din dahil nga po ng pandemic. Kaya lamang ay yan ho yung halimbawa na sinasabi sa Bible. Hindi tayo dapat matakot. Kaya nga ho lumubog si Pedro sa kanyang paglalakad sa dagat sa pagsunod niya sa ating Panginoon ay nagkaroon ho ng mga distraction. Ano ho yung distraction? Nalaman ni Pedro na malakas ang hangin, malakas ang alon. So nasira yung concentration niya sa paglalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ganon din sa atin na natatakot tayo, nakakaroon ng mga distraction lalo na ng pandemic. Hindi natin nawawala sa atin ang tuon sa pananampalataya na regardless na mayroong mga ganitong pangyayari sa ating paligid, ay naroon pa rin ang Panginoong Hesukristo na siyang maglalayo sa atin at ilalapit tayo sa Kanya. Na hindi tayo dapat matakot sa mga ganitong nangyayari sa ating paligid. Manapay, ituon natin lamang at lalong dapat tumibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa mga ganitong pagkakataon ay nagpapasalamat din kami sa ating Panginoon. Kung may pagkakataon, lagi ay palibasa nga po ay nagkaroon ng ganitong pandemic. Kung naman po ay nagtatrabaho pa rin, madalas po ay work from home. Ngayong araw na ito, ako po ay work from home uli. Si Sister Wife ay nanonood ng mga Bible study at mga activities ng Kompi sa center, diyan po sa Parañaque. Sabi ko nga, pagka tayo may pananampalataya, regardless of kung ano man mangyayari sa ating paligid, ay ating gagawin kung ano yung obligasyon natin. So, salamat sa Diyos, nagkaroon po ng ganitong pagkakataon upang kami po ay makapagbahagi. At narito po kami, nagpapasalamat din sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Thank you, Lord. Sa Diyos, nagkaroon po ng ganitong pagkakataon upang kami po ay makapagbahagi. At narito po kami, nagpapasalamat din sa pagkakataong. Magandang umaga. Good morning, Jesus. It's Friday, Family Day. Thank you, Lord. Good morning po sa lahat ng ating mga kapatiran na nakikinig po ngayon at nanonood po sa ating live streaming from North, East, West, and South. Kumusta po kayong lahat yan, mga kapatid? At abangan po natin ang mga karanasan po ng ating mga kapatid na napanood po natin kanina. Thank you, Lord. So, good morning po muli. Ito po, si Pastor Simple. Yan, good morning, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid na nakikinig. Na alam ko po na sa araw na ito ay isang pamilya na naman ang ating makikita at sa pamamagitan po ng kanilang mga patutuo kung paano po na kapag ang tao ay may salita ng Diyos, lalakas sila. Kaya yun po, sa umagang ito, binabati ko rin po yung aming mga kamag-anak dyan sa Kogyo, dyan po sa Batangas, dyan po sa Rizal, at dyan po yung ating mga kapatiran sa lahat ng sulok ng mundo na nakikinig ng ganito pong gawain. Purihin ang Diyos. Purihin si Lord. Ngayon, baka po nagtataka kayo, bakit nakasombrero tong dalawa na to? Ang ganda-ganda ng sopa. Kagagaling lang ho namin mag-golf. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid, si Brother Bonjing po kasi. Wow, yung pala yun. Nakita na namin. Talagang mukhang mga golfers nga. Glory to God. Si Brother Bonjing po, or yung ang tunay kasi niyang pangalan, Marcelino. No?
Si Brother Bonjing po ay golfer. Kaya kami nakasombrero, mga kapatid. Ano po? At tatalakayin nga po natin ngayon yung pong kanila pong mga live verses. At salamat po sa Panginoon na tunay na ang kanyang mga salita ay ating mapanghahawakan. Ano po? Brother Bonjing, Sister Lynn, kumusta po kayo dyan? Ano po? Ang tawag nga ho namin sa pamilyang ito ay big time family. Bakit? Dahil po, lucky. Lucky. Di po ba? Blessed na blessed po. Big time yan. No? Hindi lamang lucky as in malaki. No po? Saka po yung lucky na sa mundo kasi lucky pero blessed kay Lord. Kaya Amen. big time po tayo sa Panginoon. Amen? Amen. So ngayon po, sa ating Pray muna pagpapatuloy, Pastor Simple. Sige, pray ho muna tayo. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa panibago na naman pong umaga na ibinigay po niyo sa amin ng malakasang katawan. Taglay ang pagpapala, taglay ang kalakasang espiritual na galing po sa inyo. Pangunahan po ninyo kami sa umagang ito na alam po namin, Lord, na wala pong ibang maitataas, kundi ang pangalan lamang po ninyo. Salamat po, Lord, at alam po na sa mga sandaling ito, Lord, kayo po yung kasama namin at wala pong ibang maluluwalhati kundi kayo lamang. In Jesus' name, Amen. Yan, purihin ang Panginoon. Yan, salamat kay Lord at po kung napakinggan po natin yung patutuo ng ating mga kapatid. Sino nga ba si Brother Bonjing at Sister Lynn? Sila po yung coordinator po doon po sa lugar ng Cuenca. At sila po ay matagal na rin nating member. Brother Andy, ilang taon na nga ba sila? Kundi sa po ako ganitong nagkakamali, nasa 25, 26 years na. Kasi ang outreach po natin dyan ay nasa 32, running 33 years this year po. Yan, ganyan na po silang katagal sa ating gawain. Kaya talagang sila po ay isa rin sa masasabi natin na tatandaan ko noong mga panahong yon, talaga pong humahabol talaga sa ating fellowship. Noong po nasa Cuenca po yung fellowship natin. Sa may sa may pinagtong ulan, Brother Andy, noon. Oo, doon sa Bianan. Humahabol siya doon sa may bianan mo pagka umaatin ng fellowship. So, yan po ha mga kapatid. Ang ating tatalakayin muna po ay kay Sister Lynn. Pastor, anong leading sa Lord? Doon po sa sharing ni Sister Lynn, kung mapapansin po ninyo doon sa Daniel 10 verse 12 at saka sa verse 19, binibigyan po niyo doon pansin ang sabi nga sa kanya, huwag kang matakot. Tandaan natin, sabi nga po ay God's purpose for us is to focus on Him, not on our fears. Sabi nga, tinuturo sa atin ni Lord na nakapokus dapat tayo doon daw po sa hindi sa takot, nakapokus tayo sa Diyos. Simple po, alam naman po natin yan, sabi nga po huwag kang matakot. Di ba? May kanta pa nga tayo noong Brother Andy. Sabi doon huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Yan. Sabi nga po, natural sa tao ang magkaroon ng takot, lalo-lalo na po sa panahon ngayon. Takot na, di ba, minsan sabi nga nung iba, takot ako na mawala ka. Ano pa? Takot na mawala siya. Ano pa po yan? Takot, saan yan? Ang mawala ng pera. Minsan po, ang pinakamatindi pa nga dyan, yung takot sa kamatayan. Alam po naman natin, yung takot sa kamatayan, yun lang po yung mga taong walang relasyon sa Panginoon. Kaya ngayon, salamat na lamang po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At kaya nga po, ano ang sabi ng Word of God? Sa Awit 27 verse 1, sabi nga po niya dito, ganito si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Kung sino pa ba ang aking kasisindakan? Naku, napakaganda. Kaya nga kailangan talaga yung Word of God. Sabi niya, sino pa nga ba yung aking katatakutan? Sino pa nga ba yung aking kasisindakan? Di ba? Kanina nga, kung balikan natin yung BOTD, grabe. Talagang alam ko namang nawala na talaga yung takot natin Simple yung pangako ng Panginoon, ibinigay sa atin yan. Kaya nga sabi dito, focus on Him, not on our fears. Para makapagpatuloy tayo sa ating lakad patungo sa Diyos, huwag tayong magpapaapekto sa malakas na hangin, sa malakas na unos ng buhay. Saan?
Di ba katulad nga nung senior ni Brother Bunjing kanina, di ba si Peter, alam po naman natin, di ba nung makita niya si Lord na naglalakad sa tubig, sabi niya, Panginoon, pupunta rin po ako diyan. Di ba nung nakatingin pa kay Jesus, di ba nakapaglakad pa siya. Pero nung tumingin na sa kanyang paligid, yun, unti-unti na siya lumubog. Ngayon, ganun din sa buhay natin. Bilang mga mananampalataya, kinakailangan, lagi tayong nakapokus sa ating Panginoon. Yan, Brother Andy, ikaw naman. Thank you, Lord. So, kay Sister Lynn pa rin yan, Pastor, ano? Doon po nga sa Daniel 10:12, pinabibigyan din doon ni Lord sa atin ay fear not or do not fear. Huwag po tayong matatakot. At yun nga po, nabanggit ni Pastor Paul na marami tayong kinatatakutan. But then, alam niyo po, yung may 3 things po akong nakita dito. Unang-una po, that God is giving us an assurance. Meron po laging kasiguraduhan kapag nakay Lord tayo. Kanina pa nga po nasasambit, di po ba? Instead po na kami magkaroon ng fear dito sa loob, dito po sa Comfy Compound, na doon po yung masaya kami. We're enjoying the very presence of God. So glory to God po yun. Kasi kung magiging fearful po kami, edi baka lahat umuwi na lang po kami. No? Pero hindi po eh. Yun nga po, of course, nandiyan po yung aming mga loved ones na tumatawag. But then alam niyo po, salamat po sa inyong concerns. Ano po? Alam po nila ito. But then yun po, ang Diyos naman ay hindi magpapabaya sa atin. Lagi tayong poprotektahan at iingatan. So wag tayong matakot. Number 1 nga po is God is giving us an assurance. Number 2, yung God's touch is very important. Napakahalaga po ng, di po ba, yung mga tao nga na depressed, masyado po sila, halimbawa, lungkot na lungkot sila, depressed, itap natin sa shoulder, di ba, Pastor Paul, no? Pag tinap kang ganun sa shoulder mo, bigla kang, may encourage may invigorate, lalakas po tayo. The very presence of God, of our Lord Jesus Christ, very important po ito. So sa atin po, nandiyan ang Panginoon, no? Huwag tayong matatakot. And then number 3, God is always instructing us. Ini-instruct po tayo ni Lord what to do and what to say. Kaya sa buhay po natin, napakasarap po ng mayroong mga salita ng Diyos na ating narinig po at napanghahawakan. Ngayon po ay dako naman tayo kay Brother Bonjing. Okay, so doon po sa senior kasi ni Brother Bonjing sa John 15 verse 16, napakaliwanag naman po sinasabi doon na tayo po ay pinili ng Diyos lahat. Ano po? Hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi siyang pumili sa atin. At kung mananatili tayo sa Kanya, ay tayo po ay mamumunga at tunay na magkakaroon ng lahat ng provision na kalob sa atin ng Panginoon. Doon po sa, basahin ko lang po para kumpleto po. Sa John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y mamunga, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga, sa ganon ang anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. So nakita po natin na kapag tayo po ay nagre-remain, no? nag-a-abide sa ating Panginoong Hesukristo, totoo po na ang buhay ay dadaloy sa atin. Ang kasiyahan, kagalakan, lahat na po provision, protection, His presence, nandiyan po. Kaya bakit tayo malulungkot? Bakit tayo magwo-worry? Bakit tayo magiging fearful? Wala pong puwang. Kundi, yun nga, lagi tayong magpuri, magpasalamat kay Lord, manalangin. Of course, nandun ang pag-iingat para ingatan tayo ng Diyos. But then, salamat nga po kay Lord at nabanggit po diyan kasi ni Brother Bonjing na sa kabila po ng mayroong pandemic nga, anong ginawa ng Diyos sa kanilang buhay? Di po ba nagkaroon ng bonding? Di ba magkatunog? Bonjing, bonding. Nagkaroon sila ng bonding sa family. Ano pa po yung relaxation? Nakapag-gardening pa po sila. Di ba? At saka po mayroon po siyang sinabi diyan yung praying together as a family. Mahalaga po yun. All honor and glory belongs to God nga po. For so long po, kami ay 21 years ng kasal ni Sister Judith. Di ba? First, second, third, fourth, fifth, hanggang mga parang 5th year. Naku, napaka po yung aming pagpipray. Nag-holding hands pa talaga kami. Lagi magpipray o magpray ka na, tapos ako rin magpipray. Alam niyo po, for so long, ang tagal namin walang ganon na prayer. Kumbaga, magpray ka, magpipray din ako sa kabila tabi bago tayo matulog.
Pag umaga, hingi ka ng word, tapos magpipray. Pero alam niyo po itong pandemic season, ito po, natuto po kami uling, binalik namin yung corporate prayer. And kasama namin si Andrea na lagi din pong nagpipray. Sabi ko, every morning, hingi tayo ng word kay Lord. And then, lagi pong nagpipray. At alam natin, may mga kahilingan naman tayo na hindi pa man lahat binibigay. Alam natin, in His time, ibibigay sa atin ni Lord. Thank you, Lord. So, salamat po sa Panginoon. May nabanggit din doon, nabanggit na ni Pastor Simple kanina yung about kay Peter. Gusto ko lang pong magdagdag doon kasi bilang tayo'y nananatili kay Lord, nag-a-abide. Di po ba ang purpose ni Lord doon is hindi lang tayo maging victorious Christians or believers, but then, ang gusto rin po ni Lord is tayo maging fruitful, no? Believers. At along the way of our Christian journey, mga kapatid, alam niyo po, hindi naman ganun kadali. May mga ups and downs. But then, tatandaan natin, mga kapatid, na kasama nga po natin ang Panginoon. Like Peter, mayroon pong 3 bagay din ako nakita. No? 3 bagay. Una po, in times of difficulties, in times of afflictions, mahalagang bagay po ito. Una, tell everything to Jesus. Sabihin natin lahat kay Lord. Though alam naman po niya But then, sabihin natin, Lord, here I am. I am nothing without you. Hindi ko po kaya, Lord, kung wala kayo sa buhay ko. At yun, mag-usap po tayo. Sabihin natin lahat kay Lord. Kasi minsan, hindi naman tayo yung naglalambing ba? So, sabihin natin kay Lord, para sa ating mga parents, di ba? Daddy, mami, inay, tatay, kailangan ko po nito. Sabihin natin, no? Though, alam naman ni Lord, meaning, yung pong communication with our Lord Jesus Christ. Number 2 po, mga kapatid, bring all things to Jesus. No? Bring. Yung kanina, sabihin natin kay Lord, ito naman po, bring. No? Bring all things to our Lord Jesus Christ. At kung magkaganon po, di ba, naalala nyo kapag binigay natin kay Lord, naalala nyo doon sa feeding of the 5,000s, konti lang naman yung feast doon, saka yung pong bread doon, pero nung nilagay sa kamay ng Diyos, nagmultiply. So yung pong pangalawa. Ang pangatlo po ay look to Jesus alone. Yun sinishare ni Pastor Simple kanina na focus kay Lord. Mag-focus po. So, 3 pong mahalagang bagay yun na napakahalaga pong ating maisa-puso, maisa-isip sa lahat po ng pagkakataon, most especially in times of afflictions. Thank you, Lord. Pastor Simple. Yeah, thank you, Lord. Tandaan po natin, sabi nga po, kapag nakapokus tayo sa ating Panginoong Hesus, ang gawain natin matatapos. Di ba? Yun naman po ang katotohanan. Kaya ang itinuturo sa atin ng Panginoon, huwag tayong mapaapekto sa mga nasa kapaligiran natin. Kinakailangan lagi tayong nakapokus sa ating Panginoong Hesus. At katulad nga nung sharing nila, ano po ang naganap? Naging prayerful po sila. Naging madasalin. Sabi nga, laging nakipag-communicate kay Lord. Pangalawa, nagkaroon ng tinatawag na productive and joyful time. Diba? Ano nga ang sabi nila? Nakapagtanim. Ano pa? Nagtanim sila, tapos namumunga na. Diba? Yung ba yung naging productive yung oras, na lahat na nagaganap yun yan. Lagi nga natin sinasabi, titingnan mo lang na magandang bagay yung nagaganap. Simple po, minsan, may mga pagkakataon na, bakit ganito? Pero tayo po ng mga mananampalataya, nakatingin tayo doon sa magandang gagawin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nung sharing nila kanina, nagkaroon sila ng oras ng pagtatanim, paghahalaman, at hindi lang po yun, nagkaroon sila ng oras sa pamilya nila. At yun po ang naganap ngayon. Tandaan po natin, God made our life simpler. Diba? Talagang yung pagkakalalang sa atin ni Lord, simpleng buhay lang. Kaya nga po, simple ang pangalan ko. Simple lang. Simpleng buhay lang ang ibinigay sa atin ng Panginoon na buhay. Diba? Kaya yung mga taong simple ang pamumuhay, masasabi natin na yan, katulad nga kanina, talagang makapagpupuri ka at makapagpapasalamat sa Panginoon. Tandaan po natin, una, God wants our time, His time. At gusto po ng Diyos ang oras natin ay para sa Kanya. Pangalawa, God wants our talent, His talent. Nais po ng Diyos na ang ating talent ay magbigay ng luwalhati sa Kanya.
At di ba kung mapapansin nga ho natin ngayon, ano nga ang lagi nga sinasabi? Sa panahon ngayon talagang ang Diyos ang kakailanganin mo talaga. Bakit? Simple kahit may gusto kang puntahan, hindi ka makapunta. At yung pangatlo po, ano ang sabi dito? God wants our treasure, His treasure. Sabi dito, ang ating yaman ay siya lamang. Diba? Kaya napakaganda ng itinuro sa atin ng Panginoon ngayon eh. Kaya nga pag tinitingnan natin ngayon yung ating buhay, oo nga pala, talagang i-enjoy mo yung buhay natin ngayon. At yun po, sa panahon ngayon, salamat sa ating Panginoon at talagang pinakita niya sa atin na sa mga nagtitiwala sa Kanya, hindi naman talaga tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kaya nga, ang pinaparating sa atin do sa ating pag-aaral ngayon, tanggalin ang takot. Paano matatanggal yung takot? Yun nga po, ang sabi kanina, yung awit 27 verse 1, ang sabi diyan, kinakailangang nakapokus tayo doon sa Word of God. Di po ba? Simple, pagka ang tao po walang Word of God, tingnan po ninyo, pag ang tao walang salita ng Diyos, di ba laging takot na takot yan? Pero tayo, na lagi tayong nakakapakinig ng ganitong gawain, ako nga meron tayong isang member na tuwan-tuwa nga siya dito po sa ating Good Morning Jesus. Sabi nga niya, noon daw prayer meeting lang sa kanila, once a week lang ang kanilang prayer meeting. Ay ngayon daw, araw-araw sila nakakarinig ng Word of God. Isipin nyo, ang ganda ng pananaw. Para bang pag tinignan mo, bakit nangyari ito? Pero siya naman tuwan-tuwa. Noon, ang prayer meeting namin, once a week lang. Ngayon, araw-araw nakakapakinig ako ng salita ng Diyos. Ganon. Ang sabi nga, titingnan natin na magandang bagay ang ipinaparating sa atin ng Panginoon. At yan naman po ang sinasabi sa atin ni Lord, di ba sa Romans 8:28, na alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kasamang gumagawa ang mga nagmamahal sa Kanya. Di po ba? Kaya tayong mga nagmamahal sa Kanya, naku, sabi nga, huwag tayong matakot sapagkat meron tayong Diyos na hindi naman talaga tayo pababayaan. Meron tayong Diyos na hindi tayo iiwan, hindi tayo iiwanan kahit kailan. Ang Panginoon natin, natatanda ko nga doon sa 2 Timothy 2:13 ba yung Minister Andy? Ang sabi doon kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Yun ang pinangahawakan natin. Pagka tayo ay namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon, ginaganap natin yung kalooban ng Diyos, di ba? Alam natin na hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon Sabi pa nga doon, kung hindi man daw tayo tapat, tapat pa rin ang Diyos Ganon kabuti ang Panginoon para sa atin. Purihin ang Panginoon. Amen. So, bago po tayo tuluyang magwakas, nais lang din po namin sambitin po yung, mayroon lang po tayong announcement sandali, yung pong CSM Fellowship Online, sa Sunday na po ito, 3 p.m. August 30. So lahat po ng kabataan, mga kapatid, magkakaroon po ng once a month fellowship po online ang CSM. Thank you, Lord. Yung pong ating mga gawain po kasi sa area ng Batangas, ngayon po kasi ang ating area na yun ay kilala natin sa Lipa, Bulacnin, Batangas Outreach. At na-recall lang po din natin, mga kapatid, bago ho kasi mag-lockdown, doon kami naka-assign. Bago pa kami napunta ng Tarlac, doon po. And then, naalala po namin yung mga prayer meetings. We have more or less nasa 25 prayer meetings po. Sa loob ng isang linggo, meron tayong Bible study at meron po mga fellowships like sa Katandala po. At meron din po tayo sa Padre Gracia once a month and then sa Bulacnin po every Sunday. So dahil nga po ngayon ay lockdown tayo, ay dito po tayo at nasa live streaming at yung po mga kapatiran natin dyan sa Batangas Outreach, alam po namin nanonood kayo. So patuloy po tayong umantabay, patuloy po tayong mag-aral at makinig ng kanyang salita, mga kapatid. Thank you, Lord. Yung prayer meeting? Yung po mga prayer meetings natin, we have sa Lipa mismo po, mga kapatid, we have 9 prayer meetings. 9 prayer meetings po sa Lipa. At may isa pong fellowship, yun nga sa Bulacnin. Sa Cuenca po, meron tayong 5 na prayer meetings.
Isa doon yung kila Brother Bonjing and Sister Lynn. Sa Batangas City po mismo, we have 6 prayer meetings, ano po, including Mount Zion na hinahandle po ni Pastor JB. At sa Padre Garcia naman po, we have 4 prayer meetings, ano po, at saka po isang once-a-month fellowship. So, yun po, salamat kay Lord at patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos. Ang Batangas Outreach po malawak kasi may ang Even Calo na Subo, that's also part of Batangas Province. Ano po? So, salamat kay Lord sa lahat pong Batanggenyo. Ay kami po'y nandirin At patuloy ho tayong umantabay, makinig at mag-aral ng salita ng Diyos sa lahat ng sandali. Thank you, Lord. Magpipray muna po tayo bago kami umawit. Lord Jesus, thank you po. At kami po'y muling nakapag-aral lang yung mga salita at ito po'y naipahayag sa himpapawid sa awat grasya niyo po. Nawa po, Lord, ay mamalagi po sa aming puso ang pagtitiwala sa inyong paniniwala, ang kagalakan po, ang kasiyahan, despite of everything. Salamat po. Alam po namin ang pananampalataya ang siyang aming tataglayin sa awat grasya nyo, hindi po ang pagkatakot, Panginoon. Kung mayroon po kami pagkatakot, ay walang iba kundi yung reverential fear. And reverential fear is the beginning of wisdom. So thank you, Lord, for everything. Thank you for protecting us all. Thank you for the provision. Thank you for your presence. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Awit po kami. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal na ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. Thank you, Lord. God bless po. Timothy 2:2